Muli po, magandang araw mga minamahal nating mga kaibigan, mga subscribers po, mga taga-subaybay ng ating Solid Rock Ministries program. Kami po ay muling bumabati sa inyo ng magandang araw. Napakabilis lamang po ng panahon at ngayon po magkakasama na naman tayo muli. Meron po kaming mga ilang babanggiting pangalan na naging bahagi na po ng ating palatuntunang ito. Kagaya po ni Ma'am Menchu Chokso ng Morong Rizal. Ma'am, magandang araw po at gusto rin po namin kayong makita kasama po ng inyong mother si Ma'am Tere. At magandang umaga din po, magandang araw din po kay Ate Emma at Kuya Eli sa Santo Domingo, Albay. Kami po ay bumabati sa inyo. Amin din po muling nais batiin ang mga kaibigan natin at mga kapatid dyan po sa Project 8 Seventh Adventist Church. Kumusta po kayo? Kami po ay nalulugod na bumati sa inyo sa araw na ito. Ganon din po si Nida dito po sa May Paraiso ng Camarines Norte, Labo. Kami ay bumabati sa inyo sa araw na ito. Amin din pong gustong pahatidan ng pagbating ito ang ating mga kaibigan, mga kapatid sa doon po sa Malubago, Tinapian, sa Maanito, Albay, sa pangunguna po ni Brother Dong, nila Brother Pet, Sister Mina. At gusto rin po namin batiin ang mismong sponsor ng ating programang ito, si Ma'am Malu Bukojemski. Ganun din po ang kanyang husband, si Yugan Bukojemski. At ang editor po ng ating program, si Brother James Burse. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po, bago po natin ipakilala o introduce ang ating bagong topic, tayo po muna ay mananalangin. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. O Diyos po, makapangyarihan sa lahat, muli po dinadakila namin ang inyong pangalan. Napakabuti mo po at ngayon po muli kaming sumapit sa panibagong linggo at panibagong topic ng aming lesson. Panginoon, muli po pangunahan kami, buksan po ang aming mga isipan. Pangunahan po si Pastor Levi Perdon sa kanya pong pangunguna at pagpapaliwanag ng mga topic na ito. Sana po Panginoon, patuloy po namin kayong makilala at patuloy din po namin makilala rin ang aming mga kahinaan na nararapat lamang pong hihingi namin ng tulong sa inyo upang kami po ay magkaroon ng kalakasan at pagtitiyaga sa aming paghihintay sa inyo. At inyo rin po nawang bendisyonan ng bawat isa, patawarin po kami sa aming mga kasalanan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ang ating pong pangalawang topic ngayon sa ating quarter na ito ay ang pangunahing issue, pag-ibig ba o kasakiman? At ang ating pong talatang sasauluhin ngayon sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo, aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan, oo, ikaw ay aking alalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Ngayon po, paano mo isa-summarize ang ating leksyon ngayon? Pag-ibig ba o kasakiman? Alright, so titingnan po natin sino ang talagang may pag-ibig at sino ang sakit sa issue ito ng malaking tunggalian. So titingnan natin, pag-ibig ba o kasakiman ang hinihingi ng Diyos? At si Satanas, pag-ibig ba o kasakiman ang kanyang dinadala sa sanglibutan ito? Tatandaan po natin, matapos na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay nawala ng lugar sa langit, siya ay naparitong may malaking galit, palibhas ang nalalaman niya, kukunting panahon na lamang mayroon siya. Gagawin niya ang lahat upang tayo ay
ipahamak. Ang Diyos nga ba ay pag-ibig? Ano ang kanyang gagawin upang tayo ay maprotektahan? Ano ang kanyang ginagawa upang tayo ay maingatan? Una ay titingnan natin diyan sa aklat ng Lucas, Kapitulo 19, talatang 41 hanggang 44. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon? At nang malapit na siya, nakita niyang bayan at ito'y kanyang tinangisan, na sinasabi, kung sa araw na ito ay nakikilala mo sana sa iyong sarili ang mga bagay na naukol sa iyong kapayapaan, datapwat ngayon pawang na natatago sa iyong mga mata. Sapagkat darating sa iyong mga araw na babakuran ka ng kuta ng mga kaaway mo at kukubkubin ka at gigipitin ka sa magkabi-kabila at ilulukso ka sa lupa at ang mga anak mo na nasa loob mo at sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo nakilala ang panahon ng sa iyo ipagdalaw. So, maliwanag po, ang Panginoon ibig na iligtas ang kanyang bayang Israel. Datapwat nagmatigas ang kanilang mga ulo, ayaw nilang manampalataya. Si Satanas na riyan upang gawin ang lahat ng kanyang mga gawa upang lipulin ang mga anak ng Diyos. Datapwat ang Panginoon ay nakikiusap na magtiwala tayo sa Kanya. Ang sabi nga sa Mateo 23:37 at 38, makailang ulit kitang nais na tipunin na parang mga sisiw na tatakip sa ilalim ng aking mga pakpak. Datapwat ayaw kayo. Ano po ninyo, ang ating Panginoon ay Panginoon ng pag-ibig, Panginoon ng kabutihan para sa bawat isa sa atin. Datapwat mayroong kaaway na walang ibang ninanais kung hindi ang ating kapahamakan. Ang wika nga ng ating Panginoon, siya'y naparito upang magnakaw, pumuksa at pumatay. Ang ating Panginoon napalito upang tayo ay maligtas. Kaya lang, hindi maaaring gawin ng Panginoon na i-violate yung ating karapatang pumili. Andun yung pagpili. Hindi niya maaaring alisin yon. Kaya ang Panginoon, sapat lang na tayo ay pagpakitaan ng kanyang walang hanggang pag-ibig, sapat na ipahayag niya ang kanyang panawagan para sa bawat isa sa atin. Subalit nasa sa atin po ang pagpili. Ulitin ko po, pagtatandaan, ang Diyos ay nagnanais ng ating kaligtasan. Datapwat si Satanas naririto at nais niyan tayo ay ipahamak. So, titingnan po natin yung mga ginagawa ng Diyos para tayo ay makapagpili. Tingnan natin sa Mateo 24:15 hanggang 20. Ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Dapat na maunawaan natin. Mateo 24:15 hanggang 20. Ano sabi? Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Kung magkagayoy, magsitaka sa mga bundok ang nangasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba ng nagdadalang tao at nang nagpapasuso sa mga araw na yaon, at magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tagginaw o sa Sabat mo. So, makita po ninyo, matagal na, panahon pa ni Daniel, ipinahayag na ng Panginoon na darating ang mangwawasak, darating ang manidira. Kaya ang wika ng Panginoon, kapag nakita ninyo ang mga bagay nito na nangyayari, tandaan ninyo, tumakas na kagad kayo. Huwag na kayong kumuha pa ng anumang gamit. Kung kayo'y nasa bukid, huwag na umuwi ng tahanan. Takbo na kagad kayo. Lumabas na kayo. Umiwas na kayo. Sapagkat ang mangyayaring kapighatian ay napakatinding kapighatian. Sapagkat, ulitin ko po, si Satanas walang ibang panukala kundi ipahamak ang bayan ng Diyos. At alam ng Diyos ito, kaya panahon pa ni Daniel, sinabi na niya. At alam po ninyo, ang problema,
marami sa mga Hudyo ang hindi nanampalataya. Nung sila'y palibutan ng mga sundalong Romano, hindi maunawaan ng kahit na sino bakit yung mga sundalong Romano ay biglang umatras. Marahil pinagpakitaan ng Panginoon ng mga anghel. Basta ito'y tumakas. At ang ginawa ng mga Israelita, pinaghahabol sila at pinagpapatay yung kanilang maabutan. Subalit ang hindi nila alam, itinaboy lang pansamantala ng Panginoon yun, datapwat yun ay babalik. Kaya nung bumalik, kawawa, maging sanggol, maging matanda, babae, lalaki, lahat tinuksa. Datapwat yung nanampalataya sa Panginoon, nung makita nila yon na naroon na yung kaaway, subalit biglang umalis, kagad sila'y tumakas. Naligtas sila. Datapwat yung ayaw manampalataya, napahamak. Kaya yung po siya sabi na, Panginoon, ang kanyang nais ay tayo ay ingatan, tayo ay iligtas sa mga kabagabagan. Subalit, hindi niya maaaring i-violate ang ating karapatang pagpili. Tingnan pa natin sa mga awit 46:1, ano ang sinasabi ng Panginoon na yung kanyang pangako? Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. So, makikita po ninyo, may kabagabagan talaga. Pero ang Panginoon, andyan pati, ibig niya tayong sakluluhan. Subalit, kinakailangan natin piliin. Sa Isaiah 41:10, ganun din ang sinasabi ng ating Panginoon. Ang sabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. O aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. So, paulit-ulit po na nangangako ang Panginoon. Subalit hindi niya inaalis yung kapinghatian. Bakit po kaya hindi na lang inalis ng Panginoon yung mga kapinghatian na yun? Para naman sapagkat tayo'y nanampalataya na sa Kanya. Alam po ninyo, mayroong mas malalim na issue. Basahin po natin sa 1:9-11, ano ang sinasabi para maunawaan po natin yung mas malalim na issue maliban pa doon sa paghahayag ng Panginoon ng pag-ibig. Nang magkagayoy, sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sangbahayan at ang lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo sa ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. So, ang issue ni Satanas, ang tao sumusunod lang kasi pinagpapala. Kagaya ni Job, yan po ang pinaka-issue ni Satanas magmula pa nung unang panahon. Basta ang tao ay sumusunod, dahilan may motibo. Siya ay iniingatan ng Panginoon. Yun ang kanyang issue. Subalit, para kay Satanas, ang tao wala ng pag-asa. Sapagkat nagkasala, bumaba na ang moralidad ng tao, wala na itong pag-asa, hindi marapat na dalahin sa buhay na walang hanggan. Sapagkat wala na itong pag-asa. Kung ito man ay gumagawa ng tama, dahilan lang sa selfish na yung makasarili na kadahilanan kasi iniingatan sila ng Diyos. Kaya mga minamahal, hindi mawawala yung mga pagsubok, hindi mawawala yung mga temptations, yung mga trials sa ating buhay sapagkat nais patunayan ng Diyos na ang tao kapag tumanggap sa Kanya at tumanggap sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ito ay kayang labanan ang mga hilig ng kanilang laman at sila ay mabubuhay ng matuwid. Sabi ni Satanas, never, hindi na mangyayari yan kailanman. Subalit, nais ng Diyos na patunayan. Kaya huwag po natin ipagtataka yung mga pagsubok sa ating buhay. Tingnan po natin sa Hebreo 11:35 hanggang 38, ano ang sinasabi? Inangkat ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na magulit, at ang iba'y nangamatay sa hampas,
na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. At ang iba'y na nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga talikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat na mga tupat kambing na mga salat, na pipighati, tinatampalasan. Na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungin at sa mga lungga ng lupa. So makita po ninyo, no? Napakaraming mga pagsubok ang dinaanan ng iba't ibang mga tao na nagtiwala sa ating Panginoon magmula pa nung magkasadang tao at pagkatapos nanampalataya sa panawagan ng Panginoon, maraming mga karanasan na kanilang naranasan. Mayroong namatayan, subalit nabuhay na maguli. Mayroon naman namatay ng tuluyan. At talagang matindi pa ang kamatayan. Mayroong pinugutan, mayroong nilaghari. Alam ko ninyo, ito sa Isaiah, sa Muika ay ipinasok raw ito sa butas ng kahoy. Pagkatapos ay nilaghari yung kahoy, kaya ito ay namatay. Kaya isipin nyo kung gaano kahirap, subalit sila ay nanatiling nanampalataya. So ano maging bunga niyan? Tingnan natin sa Apokalipsis 2:10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit mong ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Yan. Sabi po dyan ay talagang si Satanas gagawin ang lahat. Kasi nga po siya ay selfish. Datapot ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at ang ibig niya tayo man ay kilalanin yung kanyang pag-ibig na magi tayong handa, maging ibigay pa natin ang ating sariling buhay alang-alang sa katotohanan na ating tinanggap. Tingnan pa natin sa 1 Pedro 1:6-7. Ano siya sabi? Na ito ang iyong totoong ikinagagalak bagamat ngayon ay sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa bulit-buling pagsubok upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kay sa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay na masumpungan sa ikapupuri at ikanaluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Yesu Kristo. Yan. So ano raw po ang layunin ng pagsubok? Upang tayo ay madalisay ng higit pa sa dinalisay na ginto. Napakahalaga po yung ating karakter, yung ating pagpapatunay ng ating pananampalataya ay napakahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung pong mga pagsubok ay hindi mawawala sa buhay ng Kristiyano. Datapwat isang bagay ang dapat nating pagtatandaan. Ang pangako ng Panginoon, hindi niya ipapahintulot ang pagsubok na hindi natin makakayanan. Datapwat sa lahat ng pagsubok, andun din ang daan para makaiwas. At alam po natin, si Yesu Kristo, ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Ibig sabihin, ang Panginoon kasama nating hanapin. Tingnan pa natin ang mga kadahilanan. Bakit ang mga pagsubok ay pinapahintulot? Sa Gawa 2:41. Tingnan natin ang mga sinabi. Yaon nang nagsitanggap ng kanyang salita ay mga babautismuhan at mga paparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. So, yun pong mga alagad ng aral at naging napakatagumpay ng kanilang pangangaral. Marami ang nangabautismuhan. Tingnan pa natin sa Gawa 4, pagkatapos 31. Datapot marami sa nakakarinig ng salita ay nagsisisampalataya at ang bilang ng mga lalaki umabot sa mga 5,000. So makita po natin, naging napakatagumpay po talaga. At kung titignan po natin dyan sa Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 8, dahilan sa napakalaking tagumpay na ito, ano ang ginawa ng diablo? Titignan po natin
para makita natin kung paano na nagkakaroon talaga ng kahalagahan yung mga pagsubok sa buhay ng Kristiyano. At si Saulo na ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay. At ng araw na iyon ay nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem, at silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria maliban na sa mga apostol. At inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at siya ay tinangisa ng di kawasak. Datapwat pinuksan ni Saulo ang iglesia na pinapasok ang bahay-bahay at kinakalagkad ang mga lalaki at mga babae, at sila ay pinapasok sa bilangguan. Ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay na ipinangangaral ng salita, at bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. At ang mga karamihay na nagkakaisang nakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Felipe, pagkarinig nila at pagkakita ng mga tanda na ginawa niya, sapagkat sa maraming may mga karamalduman na espiritu na nagsisilabas sila, na nagsisigaw ng malakas na tinig, at maraming lumpo at pilay ang pinagaling, at nagkaroon ng malaking kagalakan sa bayang iyon. So, bakit nga po nangalat yung mga alagad? Una, sapagkat nagalit ang dragon. Isipin mo, nagiging matagumpay yung kanilang pangaral at hindi natutuwa si Satanas. Nagalit siya ng gusto. Pangalawa, bakit may pagsubok? Bakit pinahintulutan yung pag-uusig? Sapagkat nais ng Diyos na makarating sa lahat ng dako ang pabalita ng kaligtasan. Yung mga alagad, nandun lang sa Jerusalem. Ayaw nilang lumabas sa Jerusalem. So, balit nung sila'y usigin, doon sila nagpasimula na kumalat. At kung saan man sila naparoon, ipinangaral nila ang Ebanghelyo at marami ang nangabautismuhan. Ang nabanggit dito si Felipe pa lang, nag-iisa, napakarami ng sumampalataya. So, diyan natin nakikita yung karunungan ng Diyos. Iniisip natin na bakit pinahintulot ng Panginoon ito? Mayroon po palang magandang panukala ang Panginoon para ang kaligtasan hindi lang sa ilan, kundi makarating sa lahat ng dako sa ating sanlibutan. So, ano ang marapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Tingnan po natin sa mga gawa, 2:44 hanggang 47, ano ang sinasabi? At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nangagkakapipon, at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan, at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan sa puso, na nagpupuri sa Diyos at nagtatango ng paglingap ng buong bayan, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. So, dito po sinasabi, tayo bilang mga Kristiyano, dapat tayo'y nagkakaisa. Tayo'y nagtutulungan, nagmamalasakitan. Bakit? Andyan ang kaaway. Gagawin niya ang lahat upang tayo ay ipahamak. At dahil andyan, kinakailangan nating magmalasakitan sa isa't isa. Diyan natin madadaig ang Diablo sa ating pagkakaisa. Tingnan pa natin sa Kapitulo 3, talatang 6 hanggang 9. Ano siya sabi? Datapot sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako, datapot ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo ang pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, lumakad ka. At kanyang hinawakan siya sa kanang kamay, at siya'y itinindig, at pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukton. At paglukso niya, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo, na lumalakad at lumulukso at nagpupuri sa Diyos, at nakita ng buong bayan siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Katandaan po natin, ang kapighatian hindi dadali ni Satanas sa Iglesia naman.
ito ay kanyang gagawin sa buong sanglibutan. Kaya ibig sabihin, kinakailangan din nating unawain at alamin na mayroong mga nangangailangan sa ating kapalibutan. Kinakailangan man natin silang abutin, kinakailangan natin silang tulungan. Sapagkat hindi titigil si Satanas, gagawin niya ang lahat upang tayo ay mapahamak. At kung maaari yung mga taong hindi pa nananampalataya, mapahamak na. At huwag nang makarating pa sa pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga na tayo ay patuloy na nagbabahagi ng pabalita ng Panginoon. Tingnan pa natin diyan sa Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 7. Nang mga arawang ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ng mga Greko-Hudyo laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. At tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Magsihanap nga kayo mga kapatid sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailagay sa gawain nito. Datapwat magsipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe at si Procoro at si Nicanor at si Timon at si Parmenas at si Nicolas na taga Antioquia na naging Hudyo, na siyang iniharap nila sa mga apostol at nang sila ay makapanalangin na, ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon. At lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitadima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. So, mga minamahal, makita po natin na napakahalaga talaga nung pagkakaisa. Napakahalaga nung pagtutulungan. Subalit yung ating paggawa ng mga pagtulong, huwag makakahadlang sa pagngangaral ng salita ng Diyos. Kundi maging ito ang katulong, kapartner ng pangangaral ng salita ng Diyos. So kinakailangan nating maging concern sa isa't isa, sa loob ng iglesia at maging sa labas ng ating iglesia. Ang iglesia marapat katagpuan ng karakter ni Kristo na nagmamalasakit sa lahat ng tao. Tatanda po ninyo, mayroong mithiin ang mga pag-uusig. Tingnan natin sa Juan 13:35, ano ang siya sabi? Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang layunin ko, matuto tayong umibig sa isa't isa. Sapagkat doon mapapatunayan na tayo ay hindi mga selfish, hindi mga makasarili, sumampalataya sapagkat gustong maligtas, subalit walang pakialam sa pangangailangan ng iba. Makikilala, maging ng lahat ng tao at ng mga nilalang sa kaibang mga planeta, na tayo'y totoong mga alagad ni Kristo sapagkat tayo'y mayroong pag-ibig sa isa't isa. Tingnan pa natin sa 1 Juan 4:21, ano ang sinasabi? At ang utos na itong mula sa Kanya ay nasa atin, nang umiibig sa Diyos ay dapat umiibig din sa Kanyang kapatid. Napakaliwanag po na kinakailangan makita talaga, kinakailangan matutunan natin ang umibig sa ating kapwa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Sapagkat si Satanas, ipupunto niya ito, bakit mo ito dadalhin niya sa kalangitan? Katulad ko rin naman ang ugali niyan, makasarili, na ang iniisip lang ay sarili. Kung ako hindi maaaring manatili sa kalangitan, bakit sila maaari? So, mga minamahal, ito ay malaking issue sa kalangitan. Tayo ba ipahintulutan na makapasok sa langit habang yung selfishness nasa atin? Yan ang dapat na maging maliwanag sa lahat.
Ngayon po mga kaibigan, mga kapatid na amin pong nakasama sa talakayan ngayon, narito po ang mga summary ng ating mga pinag-aralan upang mas lalo po natin itong maunawaan. Number 1, si Satanas na paritong may malaking puot, kaya't nais tayong ingatan ni Jesus. Magtiwala tayo at sumunod. Pangalawa, ang malalim na isyu sa tunggalian ay may pag-asa pa ba ang makasalanan na magbago at manindigan sa katotohanan o manindigan lang sapagkat iniingatan ng Diyos. Pangtatlo po, sapagkat ibig ng Diyos, maging maliwanag sa lahat ng nilikha na ang pag-ibig ay makapangyarihan upang magbunga ng pag-ibig at mabago sa tao. Pinahintulot niya ang mga pagsubok. At pang-apat, yamang ating nakikita at naunawa ang malaking isyu ng tunggalian, marapat tayong magpanukala na mahayag ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. So, salamat po. Sana po ay muli tayo nakinabang sa ating pag-aaral na ito. Tayo po isang masamang manalangin. Ama po namin banal, maraming salamat po sapagkat ikaw naming Diyos ay Diyos ng karunungan, Diyos ng kapangyarihan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kaligtasan. O mga banal, salamat po na patuloy na kami iyong tinatawagan na magtiwala ng lubusan sa aming Panginoon, na ilagak namin ang lahat naming kabalisahan sa Kanya sapagkat siya'y nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Kaya mga banal, tulungan po nawa na kami man ay magkaroon ng pagmamalasakit sa aming kapwa, sa aming mga kapatid, upang kung magkagayon, mahayag na kami ay tunay na iyong mga alagad, tunay na alagad ng aming Panginoon, tunay na naglilingkod sa iyo at kami nabago sa pamagitan ng Ebanghelyo. Mga banal, ipagpatawad po nawa lahat aming mga pagkukulang at pagkakasala, aming pagkukulang sa iyo, pagkukulang namin sa aming kapwa, patawarin mo po kami. At magmula ngayon, ang iyong banal na Espiritu ang bumuwang makapangyarihan sa aming puso't isipan na magi kaming matatag sa katotohanan anuman ang mangyari sapagkat sa pagsunod ay naroon ang buhay. Sa pagsunod, nadadalisay ang aming pananampalataya. Salamat po. Pagpalay nawa ang bawat isa sa amin sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa mga minamahal, mayroon tayong malaking tunggalian. Subalit ang Diyos nagmamahal sa atin. God bless us all.